ang puso ng Pilipinas. Isang Amerikanong propesor ng medisina, dating pinuno ng isang malaking institusyon ng pananaliksik, ay lumipad ng mahigit 10,000 kilometers patungo sa Pilipinas upang masaksihan ang isang bagay na hindi pinaniniwalaan ng buong mundo, isang pagliligtas ng buhay na nangyari sa isang lugar na inaakala niyang atrasado pa na nagpasabi sa kanya, ang Philippine medical care ang pinakamahusay sa mundo. Ano ang nagpabago sa paniniwala ni Professor Coleman sa habambuhay? Ang sagot ay magbibigay sa inyo ng matinding pagmamalaki. Balikan natin ang silid pulungan ng Houston Medical Center. Tahimik na tahimik, rinig na rinig ang tiktak ng orasan. Ang puting ilaw ay sumasalamin sa digital board kung saan nakikita ang may sakit na atay ng isang dalagita na may mapuputing bahagi. Nakasandal si Professor Richard Coleman, isang batikang lektor ng organ closure surgery sa Harvard Medical School, sa gilid ng bintana. Hawak niya ang makapal na folder ng record. Ang mga mata ng lahat ay mabibigat. Sa mesa, binasa ng attending physician ang maikling conclusion. Patuloy ang boses, ngunit may bigat ng isang hatol. Pasyenteng si Lily Hayes, babae, 15 taong gulang. Nagdurusa sa acute liver failure. Hindi tumutugon sa gamot, tinatayang mabubuhay nang wala pang 2 linggo. Ang buong silid ay tila huminto sa paghinga. Sa sulok ng mesa, si Robert Hayes, ang ama, na may kulay abo na buhok at malungkot na mukha, ay nakayuko. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang dalagita ay nakahiga sa isang stretcher, maputla ang balat, kulay ube ang labi, at malaki ang mga mata na nakatingin sa paligid, tila humihingi ng tulong. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Professor Coleman, ngunit wala siyang sinabi. Sa loob ng higit sa 25 taon ng kanyang propesyon, marami na siyang narinig na ganoong pagtitiwala, ngunit iba ito. Ang dalagita ay bata pa, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay hindi pa kumukupas. Pagkatapos ng pulong, tahimik na nagsialisa ng mga doktor. Wala ni isa ang nangahas na mangako. Ang listahan ng naghihintay ng liver transplant sa Amerika ay aabot sa libo-libo. Ang bawat atay na naibigay ay pinakahihintay ng 10 iba pang pamilya. Nakatayo si Robert sa gitna ng malamig at maliwanag na hallway, blangko ang paningin. Ang kanyang mahina at payat na anak ay mahinang nagsalita, tila isang bulong. Tay, ayaw ko pang mamatay. Gusto ko pa po kayong tugtugin ng piano. Narinig ni Coleman ang bawat salita. At ang kanyang puso ay kumirot. Sa kanyang isip, umalingaw-ngaw ang mga salita na minsan niyang itinuro sa mga estudyante ng medisina. Ang paggaling ay hindi himala, kundi ang limitasyon ng tao sa kalikasan. Ngunit sa sandaling iyon, nadama niya na ang lahat ng teorya na pinaniwalaan niya sa loob ng ilang dekada ay naging walang laman. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang maliit na opisina, umupo sa harap ng maputlang dilaw na desk lamp, binuksan ang kanyang kwaderno, at nagsulat ng ilang linya, kaso ni Pasyente Hayes, wala ng posibilidad para sa liver transplant sa US. Isang desperadong ama, isang dalagita na gustong mabuhay pa, nagtanong siya sa sarili. Mayroon pa kayang lugar sa mundo na may sapat na tapang upang subukan ang imposible? Sa parehong gabi, sa isang maliit na apartment sa labas ng lungsod, hindi makatulog si Robert. Umupo siya sa tabi ng kama ng kanyang anak, binuksan ang kanyang lumang laptop, at nag-type ng 12 ng mga search terms. Emergency liver transplant, hospital accepting critical cases, bansa na may pinakamaikling waiting time. Puno ang screen ng mga resulta. Sa gitna ng maraming website, isang pamagat ang nagpahinto sa kanya. Pilipinas, bansang may napakalaking pag-unlad sa larangan ng liver transplant at organ coordination. Ang pangalang iyon ay nagpalinglang kay Robert. Sa kanyang alaala, ang Pilipinas ay ang lupa ng mga historical sites at tropical islands, isang lugar na minsan niyang nakita sa mapa noong bata pa siya. Hindi siya makapaniwala na 40 taon pagkatapos, ang bansa ding iyon ay nababanggit kasama ng tagumpay sa medisina. Kinabukasan, nakatanggap si Professor Coleman ng isang urgent email mula sa isang humanitarian organization na tinatawag na Bridge of Life, kung saan siya minsan nakikipagtulungan sa mga internasyonal na proyekto ng medisina. Ang subject ng email ay malino, Urgent Request for Specialized Support for a Liver Transplant Case in the Philippines.
Sa nilalaman, ipinagbigay alam ng organisasyon, kami ay nakikipagtulungan sa Department of Health, DOH, ng Pilipinas upang tanggapin ang isang pasyenteng Amerikano na may acute liver failure. Kung sasang-ayon po kayo, pakikumpirma upang sumali sa medical advisory team na lilipad patungo sa Maynila sa loob ng 72 oras. Ang operasyon ay pangungunahan ng isang pangkat ng mga doktor na Pilipino. Kailangan namin kayong mag-supervise, magbigay ng technical support at mag-assess ng resulta. Paulit-ulit na binasa ni Coleman ang bawat linya na tila may nagising na malalim sa kanyang kalooban, Pilipinas. Ang pangalang iyon ay muling lumabas, hindi sa alaala ng pop culture, kundi sa isang imbitasyon para sa medical collaboration. Umupo siya ng tuwid, binuksan ang medical records ni Lily sa screen. Ang kanyang mata ay huminto sa linya. Estimated remaining life, 10 days. Bigla siyang nagtanong sa sarili, kung tatanggihan ko, mamamatay ang bata. Kung sasang-ayon ako, kahit papaano, may pagkakataon siya. Kinagabihan, tinawagan ni Coleman si Robert. Ang boses ng ama sa kabilang linya ay nanginginig, "Professor, totoo ba? Maaari ba talagang mailigtas ng Pilipinas ang aking anak?" Seryosong sinabi ni Coleman. Wala ni isa ang makakasiguro, ngunit tiningnan ko ang kanilang mga datos at resulta. Ang mga Pilipinong doktor na iyon ay nakagawa na ng daan-daang matagumpay na transplants. Kung mayroon pang isang kislap ng pag-asa, kailangan nating subukan. Sa kabilang linya, umiyak si Robert. Mahina niyang sinabi, kahit may isa sa 1,000 pagkakataon, pupunta po ako. Mahinang tumango si Coleman, kahit hindi siya makita ng kausap. Binuksan niya ang kanyang kuwaderno at nagsulat ng huling linya. Bukas, sasama ako sa kanila. Siguro, sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako pupunta para magturo, kundi para matuto. Sa labas ng bintana, ang hangin sa gabi ng Houston ay mahinang inuuga ang madilim na mga puno. Tiningnan ni Coleman ang kadiliman. May isang malabong kutob sa kanyang puso. Siguro, ang himala ay hindi lang nagmumula sa agham, kundi sa lugar kung saan ang tao ay naglalakas loob na magtiwala. Kinaumagahan, madilim ang kalangitan ng Houston. Sa kanyang maliit na opisina sa Harvard Medical School, binuksan ni Professor Richard Coleman ang laptop upang tingnan muli ang kumpirmasyon ng email mula sa Bridge of Life. Nakareserba na ang isang plane ticket. Ang operasyon ay inaasahang makikipagtulungan sa pambansang sentro ng transplantasyon sa Maynila. Isang nakabold na linya ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Ang medical flight ay aalis sa loob ng 24 oras. Siya ay opisyal na miyembro ng advisory team. Humugot ng malalim na hininga si Coleman. Ang pakiramdam ay mabigat, bahagi ng responsibilidad at bahagi ng pagkausyoso. Marami na siyang nasalihan na international health programs mula sa Africa hanggang Peru, ngunit ito ang unang pagkakataon na ang destinasyon ay Pilipinas, isang lugar na alam niya lang sa pamamagitan ng mga lumang documentary at ilang linya sa medical history. Kinahapunan, nakilala niya si Robert Hayes sa paliparan. Ang ama ay pumayat. May maitim na bilog sa mata dahil sa ilang gabing walang tulog. Sa kanyang bisig si Lily. Ang dalagita ay parang anino na lang nakahiga sa isang mobile stretcher. Maliit na medical devices ang nakapalibot. Isang Pilipinong doktor kasama ang 2 nurse mula sa humanitarian organization ang sumusunod, binabantayan ang bawat vital sign. Lumapit si Coleman, mahinang inilagay ang kamay sa balikat ni Robert. Gagawin namin ang lahat ng magagawa. Magtiwala ka lang sa biyaheng ito. Tumango si Robert, nanginginig ang labi. Wala siyang masabi, tiningnan lang ang kanyang anak at tiningnan ang lalaking nakatayo sa harap niya, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng kanyang huling pag-asa. Umalis ang medical plane sa paglubog ng araw. Ang tunog ng makina ay patuloy, humalo sa ingay ng ventilator at ang tunog ng tibok ng puso mula sa monitor. Umupo si Coleman sa upuang katapat ni Lily. Ang kanyang mga mata ay hindi bumitiw sa screen na nagpapakita ng oxygen level at blood pressure na nagbabago ngunit nananatili sa ligtas na range. Binuksan niya ang kanyang kuwaderno, nagsimulang magsulat ng detalyado, pasyenteng Hayes, pansamantalang matatag. Average blood pressure, 92,060. SpO2, 97%. Nag-infuse ng glucose
at pinapanatili ang gamot para sa proteksyon ng liver cells. Tinatayang oras ng biyahe, 19 oras. Sa gitna ng malawak na karagatan, naramdaman ni Coleman na mas tahimik siya kaysa kailanman. Tiningnan niya ang maliit na dalagita na nakahiga doon, mahina ang hininga ngunit matapang pa rin. Pagkatapos, tiningnan niya ang ama na mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang anak. Ang mga mata ni Robert ay nakatitig, tila natatakot na sa isang kisap mata ay mawawala sa kanyang paningin ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang oras ng paglipad, nagkaroon si Lily ng bahagyang convulsion. Bigla, may tunog ng babala na umalingaw-ngaw. Nagpatawag ng atensyon sa lahat sa loob ng eroplano. Dali-daling nag-inject ang nurse ng gamot para sa liver enzymes. Sinuri ng doktor ang IV line. Si Robert naman ay natigilan. Nanginginig ang labi, nagdarasal. Nanatiling kalmado si Coleman, matatag ang boses, patuloy na subaybayan. Bawasan ang infusion speed. Panatilihing mainit ang katawan ng pasyente. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na may gumagalaw sa kanyang puso. Hindi na siya ang malamig na propesor na nakatuon lang sa statistics at charts, kundi isang tao na humaharap sa kahinaan ng buhay. Nang matapos ang critical episode, nakatulog ng sandali si Lily, huminga ng malalim si Robert, tumulo ang luha nang hindi niya namamalayan. Sa tahimik na plane cabin, muling binuksan ni Coleman ang document tungkol sa pambansang sentro ng transplantasyon. Nagulat siya nang mabasa ang listahan ng mga research papers na inilabas nila, daan-daang matagumpay na liver, heart, and kidney transplants. Ang survival rate pagkatapos ng transplant ay kasing taas ng mga nangungunang medical centers sa mundo. Maraming scientific articles ang nai-publish din sa mga international na medical journals. Hindi niya inaasahan na umabot na sila sa ganitong kalayuan. Ang maputlang dilaw na ilaw sa cabin ay sumasalamin sa kanyang pagod na mukha. Ipinikit ni Coleman ang kanyang mga mata. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng kabataan. Naalala niya ang mga talakayan sa Harvard, kung saan itinuturing ng mga tao ang mga bansa sa Southeast Asia bilang periphery ng medisina. Naalala niya ang mga lumang leksyon, kung saan ang Pilipinas ay nababanggit lamang sa pamamagitan ng mababang bilang pagkatapos ng post-colonial era. At ngayon, ang lugar ding iyon ang tatanggap ng isang operasyon na hindi kayang gawin sa oras kahit ng mga modernong centers sa Amerika. Ang eroplano ay nursing stop sa Anchorage para sa gasolina. Ang niebe ay bumabalot sa labas ng bintana. Lumabas si Coleman sa hallway, sumandal sa makapal na salamin, huminga ng malalim sa malamig na hangin. Ang kanyang mata ay nakatingin sa kulay abo na kalangitan. May kakaibang damdamin ang pumasok sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon ng pagtuturo, naramdaman niya ang pananabik tulad ng isang batang estudyante. Pananabik na masaksihan ng isang bagay na dati ay inakala niyang imposible. Nang ipagpatuloy ng eroplano ang paglalakbay sa Pacific, natutulog pa rin si Lily. Nakayuko si Robert sa tabi ng kanyang anak. Mahigpit na nakahawak ang kamay, hindi bumibitiw. Umupo muli si Coleman at nagsulat ng isang linya sa kanyang kuwaderno. Sa langit na ito, may 3 tao na magkasama sa paghahanap ng isang himala. Isang dalagita na lumalaban sa kamatayan. Isang ama na lumalaban sa takot na mawala ang kanyang anak. At isang doktor na lumalaban sa kanyang sariling pagkamapanghusga. Unti-unting nagbago ang kalangitan sa labas patungo sa liwanag. Ang unang liwanag ng umaga ay sumikat sa dako ng abot-tanaw, isang manipis na ilaw tulad ng isang maliit na pangako. Hindi nagtagal, tumingin si Coleman sa labas ng bilog na bintana, mahinang ngumiti. Naisip niya, baka ito na ang magandang senyales para sa kanilang biyahe. Ang biyahe patungo sa Pilipinas, kung saan malapit na niyang masaksihan ang isang bagay na kailangan ng buong mundo na pagpugayan. Lumabag ang medical plane sa Ninoy Aquino International Airport sa maulap na umaga. Ang kalangitan ng Maynila ay kulay abong maputla. Ang lamig ay pumasok sa bawat puwang ng pinto. Naiiba sa mainit at tuyong sikat ng Texas na nakasanayan ni Coleman. Nang lumapag ang gulong ng eroplano, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pananabik. Opisyal na nagsimula ang isang bagong kabanata ng kasong ito. Nang buksan ang pinto ng cabin, isang grupo ng mga Pilipinong doktor at nurse ang naghihintay na.
Nakasuot sila ng navy blue uniform, mabilis kumilos, nakatuon ang mga mata, walang ingay, walang pagkalito. Ang lahat ay naganap ng may kaayusan na ikinagulat ni Coleman. Ang pinuno, si Dr. Maria Maandela Cruz, ang head of liver transplant ng Pambansang Sentro ng Transplantasyon, ay lumapit, nakipagkamay kay Coleman at nagsalita ng mahina ngunit matatag, "Handa na po kami." Naghihintay ang ambulansya. Dadalhin ang pasyente diretso sa Specialized Recovery Unit. Nakatayo si Robert sa likod, patuloy na nagpapasalamat. Namumula ang mga mata dahil sa luha. Sumunod si Coleman sa grupo patungo sa ambulansya. Sa daan, patungo sa sentro ng lungsod, ang tunog ng sirena ng ambulansya ay umalingaw-ngaw sa gitna ng natutulog pa na umaga ng Maynila. Sa pamamagitan ng bintana, nakita niya ang mga lumang bahay, ang madidilim na mga puno, ang masisikip na kalsada na puno ng sasakyan. Ngunit ang lahat ay may kakaibang ritmo ng buhay, nagmamadali ngunit kalmado. Ang ospital ay lumabas sa harap niya isang malaking gusali na may maliwanag na signboard. Nang itulak ng medical team ang stretcher sa emergency area, ang lahat ng staff ay nasa posisyon na, hindi na kailangan ng maraming salita. Ang lahat ng aksyon ay mabilis. Tulad ng isang orasan, si Dr. Maandela Cruz ay nagbigay ng utos sa Tagalog, isang batang doktor ang nag-translate para kay Coleman, ngunit pagkatapos ng ilang minuto, naintindihan na niya ang lahat dahil ang medisina ay isang universal na wika. Sa loob ng 15 minuto, ang unang resulta ng lab tests ay lumabas. Heart rate, liver enzymes, clotting function ay ipinakita sa malaking screen. Nanood si Dr. Coleman, isinulat ang bawat numero. Napansin niya na ang mga medical devices sa silid ay hindi na iba sa mga centers sa Amerika, lahat ay mga new generation machines, tumpak na nagpapakita ng bawat parameter. Humarap si Dr. Maan upang magpaliwanag. Kami ay nakikipaglaban sa oras. Ang atay ng pasyente ay halos 80% na ang necrosis. Kung walang suitable organ source sa loob ng 48 oras, kailangan naming lumipat sa opsyon ng living donor transplant mula sa kamag-anak. Tinanong ni Coleman, ang ama ba ay eligible na mag-donate ng atay? Maikling sagot niya, ginagawa namin ang tests. Pumirma na siya ng consent, sandaling natahimik. Nakatayo si Robert sa labas ng recovery room, mahigpit na nakakapit ang dalawang kamay, hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. Ang imahe na iyon ay nagpaalala kay Coleman sa maraming ama at ina sa mga surgical cases na minsan niyang nasaksihan, ngunit wala ni isa ang nagbigay sa kanya ng ganitong emosyon. Dito, sa isang bansa na minsan niyang pinagdudahan, nakita niya ang simple at kakaibang kabutihan ng puso. Kinahapunan, inimbitahan si Coleman na dumalo sa isang urgent expert meeting. Maliit ngunit maliwanag ang conference room. Ang mga dingding ay puno ng certificates at international partnership awards. Sa mesa, ang grupo ng mga eksperto na Pilipino ay naglatag ng mga CT scans, sinuri ang bawat detalye, atay, portal vein, hepatic artery, at bile duct. Isang batang doktor ang nagsalita. Ang atay ng ama ay 85% compatible. Sapat ang volume ng right lobe para sa transplant, ngunit mataas ang risk. Hinihintay pa rin namin ang brain-dead donor source sa Cebu. Kung may signal ngayong gabi, magsasagawa kami ng simultaneous 2 surgeries. Tahimik na nakinig si Coleman. Ang lahat ng argumento ay malinaw at tumpak. Nakita niya ang tiwala sa mata ng bawat isa, ngunit walang pagmamataas. Nagtalakay sila gamit ang professional language tulad ng mga peer colleagues. Walang nagpakita ng inferiority at walang nagmamalaki. Nang matapos ang pulong, tiningnan ni Maan si Coleman. Mahinang sinabi, "Professor, alam kong pumunta kayo rito nang may maraming pag-aalinlangan, pero umaasa ako na pagkatapos ng kasong ito, makikita ninyo ang Pilipinas sa ibang pananaw." Mahinang ngumiti si Coleman, "Nandito ako para matuto, hindi para mag-assess. Pero kailangan kong sabihin ang totoo, hindi pa ako nakakita ng team na ganito kakalma sa isang emergency situation." Tumugon si Maan, puno ng kapakumbabaan. "Wala kaming ibang pagpipilian kundi maging mahusay. Dito, ang bawat operasyon ay isang labanan." Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Coleman. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang dahilan kung bakit nagagawa ng mga tao rito
ang mga pambihirang bagay. Hindi sila humihinto sa pag-aaral, hindi humihinto sa pakikipaglaban, hindi lang sa sakit, kundi sa limitasyon ng kanilang sarili. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi sa hotel, kundi nanatili sa ospital. Nang wala ng tao sa lahat ng hallway, nakatayo si Coleman, nakatingin sa salamin ng recovery room kung saan nakahiga si Lily. Ang maliit na katawan ay balot ng mga IV lines. Sa labas, ang Maynila ay nalubog sa tahimik na dilaw na ilaw. Narinig niya ang mahinang tunog ng sapatos ng mga nurse na nagronda, ang regular na ingay ng ventilator, at sa kung saan, ang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno. Sa notebook na nakalagay sa mesa, nagsulat siya, "Marami na akong napuntahan at marami na akong nasaksihan na operasyon. Ngunit dito, sa gitna ng isang bansa na alam ko lang sa pamamagitan ng mga lumang kwento, nakita ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa Western medicine. Purong dedikasyon." Tumitig siya sa labas. Ang mga ilaw ng lungsod ay maliwanag pa rin. Ang mga refleksyon sa kanyang mga mata ay parang libu-libong maliliit na bituin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nadama ni Richard Coleman na hindi siya ang nagtuturo kundi ang nag-aaral. Nag-aaral tungkol sa tao, tungkol sa tapang, at tungkol sa isang Pilipinas na nagsusulat muli ng definisyon ng medisina sa pamamagitan ng sarili nitong puso. Hapit-hating gabi na, sa Block C5 ng Pambansang Sentro ng Transplantasyon, ang mga ilaw ay maliwanag pa rin. Ang hangin sa conference room ay napakabigat, ngunit hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pagtuon. Nakaupo si Coleman sa huling hilera. Sa harap niya ay isang board na puno ng mga larawan ng atay, mga daluyan ng dugo, at mga clinical notes sa Tagalog, hinaluan ng ilang internasyonal na termino. Sa gitna ng maliit na silid, nakatayo si Dr. Maandela Cruz, matatag ang boses, pasyente, babae, 16 taong gulang, acute liver failure. Ang kalagayan ay pansamantalang pinapanatili ng gamot. Kung sa loob ng 12 oras ay wala pa ring suitable organ source, kailangan nating isagawa ang living donor transplant mula sa ama. Isang doktor ang nagdagdag. Ang DNA at blood type test ng ama ay kumpleto na. Ang resulta ay napakagaling. Sapat ang volume ng right lobe para sa donation. Binaligtad ni Coleman ang kanyang notebook. Ang lahat ng impormasyon ay iniharap ng maayos at tumpak hanggang sa pinakamaliit na detalye. Pinagmasdan niya ang ugali ng team, walang natataranta, walang kabuluhang pagtatalo. Dahan-dahan silang nagsalita, tumpak, na parabang nasa gitna sila ng isang operasyon, hindi isang pulong. Isang batang nurse ang pumasok, mahinang nagsalita. Ang pasyente ay natutulog na. Sinusubaybayan namin ang liver enzymes at clotting bawat oras. Tumango si Maan. Humarap siya kay Coleman. "Professor, ano ang tingin ninyo? Kung kailangan naming magsagawa ng simultaneous living donor transplant, isang team ang kukuha ng atay sa ama at isang team ang maghahanda sa anak." Nag-isip si Coleman ng sandali. Nasaksihan na niya ang 12 ng living donor transplant sa Boston, ngunit ang bawat kaso ay nangangailangan ng hindi bababa sa 3 specialized teams at 12 ng coordinator. Ang pagsasagawa ng 2 simultaneous operations ay nangangailangan ng napakataas na management level. Nagtanong siya, "May sapat ba kayong tao at kagamitan para sa 2 operating rooms ng sabay-sabay?" Ngumiti si Maan, kalmado ng nakakagulat. "Marami na po naming ginawa ito. Kapag hindi na makapaghihintay ang pasyente, wala kaming karapatang mag-alinlangan." Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tumingin si Coleman sa paligid. Ang mata ng bawat doktor at nurse ay nagpapakita ng parehong pananampalataya. Hindi nila kailangan ng magagandang salita. Para sa kanila, ang buhay ng pasyente ay utos. Biglang tumunog ang telepono ng coordinator. Tumigil ang lahat. Ang boses mula sa kabilang linya ay mabilis at maikli. May balita mula sa National Organ Coordinating Center. Isang brain-dead patient sa Cebu. Tugma ang atay, type O ang dugo. Pinag-aaralan ng pamilya ang pagpayag na mag-donate. Ang silid ay tila sumabog sa isang hindi nakikitang kuryente. Tumayo ang lahat, agad na nag-utos si Maan. Ihanda ang organ procurement team. I-activate ang cold transport protocol. Maximum time, 7 oras. Natigilan si Coleman. Hindi pa siya nakakita ng isang grupo na ganito kabilis tumugon, walang kailangang paalalahanan.
Ang bawat isa ay automatikong ginawa ang kanilang bahagi, may naglilista ng kagamitan, may tumatawag sa pulisya para sa escort, may kumokontak sa laboratory center. Ang lahat ay tumatakbo ng maayos, tulad ng isang tumpak na makina. Samantala, sa labas ng conference room, nakaupo ng mag-isa si Robert. Lumabas si Coleman, mahinang inilagay ang kamay sa balikat niya. May bagong pag-asa. May natagpuan silang suitable liver source. Tumingala si Robert. Ang kanyang mata ay halo-halo ang saya at kaba. Talaga? Kukunin nila sa ibang tao? Tumango si Coleman. Mula sa isang taong pumanaw, pumapayag ang pamilya na mag-donate. Sa Pilipinas, ang bagay na iyan ay napakarespetado. Tumahimik ang ama ng sandali. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Kung mabubuhay ang anak ko, pupunta ako para magpasalamat sa pamilyang iyon, sino man sila. Pagkalipas ng humigit kumulang 1 oras, umalis ang mga ambulansya sa Maynila sa gabi. Ang tunog ng sirena ay umaabot sa tahimik na mga kalye. Tiningnan ni Coleman ang labas ng bintana. Ang pulang ilaw ay sumasalamin sa kanyang mukha. Mahina siyang bumulong. Hindi teknolohiya, kundi tao. Ang mga tao mismo ang gumagawa ng himala. Pagbalik sa ospital, nakaupo si Maan, nagsusulat ng logbook. Mahina siyang nagsalita. Regular pa rin ang boses. Kung maging matagumpay ang kasong ito, mabubuhay ang bata ng ilang dekada. Ngunit hindi ako naniniwala sa swerte. Naniniwala ako sa paghahanda. Tinitigan siya ni Coleman ng matagal. Sa kanyang mga mata, ang maliit na babaeng iyon ay nagdadala ng buhay ng isang dalagita na hindi niya kilala. Naalala niya bigla ang kanyang mga kasamahan sa Amerika na nakatuon lang sa mga numero at success rates. Dito, nakita niya ang ibang bagay, walang limitasyong dedikasyon. Nang sumapit ang hating gabi, lumabas siya sa hallway ng ospital. Ang Maynila sa labas ay maliwanag pa rin. Ang amoy ng sampagwita ay mahinang sumasayaw. Binuksan niya ang kanyang notebook, nagsulat ng ilang maikling linya. Magsisimula na ang operasyon. Hindi kailangan ng himala ng mga Pilipino. Sila mismo ang himala. Isinara ni Coleman ang notebook. Tumingala siya patungo sa hilaga kung saan ang caravan ay nagmamadaling lumilipad sa gabi, dala-dala ang mainit pa na atay ng donor. Naintindihan niya. Sa sandaling iyon, may hindi bababa sa 2 buhay na konektado ng isang bagay na mas banal kaysa sa agham, awa. Alas 3 ng umaga, maliwanag pa rin ang Maynila na parang hindi natutulog ang lungsod. Sa coordinating area ng ospital, ipinakita ng electronic screen ang ruta ng ambulansya na lumilipat mula Cebu patungo sa kabisera, isang pulang linya na umaakyat sa expressway. Nakatayo si Professor Richard Coleman sa tabi ni Dr. Maan de la Cruz. Pareho silang hindi inaalis ang tingin sa mapa. Nagulat ang isang coordinator. Kumpleto na ang mga procedure ng organ retrieval team. Ang pamilya ng donor ay sumang-ayon na i-donate ang buong atay, bato at kornea. Umalis ang ambulansya sa Cebu noong 2000 AM. Inaasahang darating sa Maynila bago mag 6 AM. Tumango si Maan. Ang kanyang mata ay hindi pa rin bumibitiw sa screen. Mahina siyang nagsalita. Ang cold ischemia time ay hindi dapat lumampas sa 8 oras. Kung lumampas iyon, ang atay ay masisira at hindi na magagamit para sa transplant. Tiningnan ni Coleman ang kanyang relo. Mabilis na nagsulat ng ilang linya sa kanyang notebook. Nagsisimula ang oras mula 2 AM. Bawat minuto ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Sa isa pang silid, nakaupo si Robert Hayes sa tabi ng kama ng kanyang anak. Natutulog pa rin si Lily. Mahina ang kanyang hininga. Maputla ang kanyang kutis. Isang Pilipinang nurse ang nag-adjust ng IV line, mahinang nagsalita sa broken English. Okay lang ang bata. Naghihintay kami ng magandang balita. Tumango si Robert. Namumula ang mga mata. Humarap siya sa kanyang anak, mahinang hinawakan ang kamay niya. Kaya mo yan, Lily. Ipinapangako ko, maririnig mo ulit ang tunog ng iyong piano. Sa labas ng hallway, patuloy ang mga nagmamadaling hakbang. Lumapit si Maan upang magbigay ng anunsyo. Magsisimula ang operasyon sa sandaling dumating ang atay. Professor Coleman, makikita kayo sa surgical area. Tama? Tumango siya. Handa na ako. Hapit alas, 4 ng umaga, nag-ulat ang transport team. Nasa expressway na.
Stable ang temperature ng cold box. Standard ang preservation solution. Huminga ng maluwag ang lahat sa coordinating room. Walang nagsalita, ngunit nadama ng lahat ang tensyon na dumarating. Lumapit si Coleman sa bintana, tumingin sa kalangitan sa silangan. Ang dilim ay unti-unting nawawala, naglalabas ng unang maputlang liwanag ng umaga. Mahina niyang sinabi, "Sa mundo, siguro kakaunti lang ang lugar na ang isang organ transplant case ay nangangailangan ng pagsisikap ng buong bansa, tulad nito." Ngumiti si Maan, ngunit seryoso pa rin ang kanyang mata. "Kakaunti lang ang donor sources namin, kaya ang bawat transplant case ay isang labanan. At gusto ng lahat na manalo dahil ang matalo ay nangangahulugang mawalan ng isang buhay." Alas 5:00 ng umaga, dumating ang caravan ng ambulansya sa gate ng ospital. Ang tunog ng sirena ay umalingaw-ngaw. Binuksan ng mga medical staff ang daan. Diretso ang sasakyan sa surgical area. Nang ibaba ang specialized transport box, lumapit si Coleman. Ang puting cold box ay may pulang print ng salita, "Organ donor." Ito ay binuhat ng 2 kamay. Ang ambon ng umaga ay nakakapit sa takip. Nagulat ng mabilis ang isang doktor mula sa transport team. Maganda ang atay. Malinaw ang vascular structure. Mas mababa sa 5% ang taba. Ganap na tugma. Simula ng cold ischemia time, 5:10 and 48 a.m. Humarap si Maan kay Coleman, mabilis na nagsalita. Ihanda ang 2 surgical teams, isang team para sa atay ng donor, isang team para ihanda ang katawan ng pasyente. Walang oras para sayangin. Bumukas ang pinto ng operating room. Ang puting ilaw ay malakas na sumasalamin sa hallway. Nagpalit si Dr. Coleman ng scrubs, nagsuot ng surgical cap at mask. Pumasok siya sa pamilyar na espasyo, ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Dito, walang mga interns, walang nakasisilaw na ilaw ng research auditorium, kundi mga taong tahimik na nakikipaglaban. Sa loob, nakalagay si Lily sa operating table. Ang maliit na katawan ay bahagyang nanginginig sa ilalim ng asul na kumot. Ipinapakita ng monitor ang heart rate na 110 beats per minute. Mabilis na nagsalita si Dr. Kwang Min, ang anesthesiologist. Stable ang pulso. Ihanda ang pagpapababa ng temperatura ng katawan at panatilihin ang central venous pressure. Tumango si Maan. Nakatuon ang kanyang mata. Humarap siya kay Coleman. "Professor, maaari po kayong manood mula rito. Kapag nagsimula na kaming mag-incision, makikita ninyo kung paano kami nagko-coordinate." Nakatayo siya sa likod ng malaking salamin, pinanood ang lahat ng nangyayari sa kanyang harap. Ang bawat galaw ay tumpak. Ang bawat tingin ay nakatuon. Walang sobrang salita, walang pag-aalangan. Eksaktong 6:30 a.m., tumunog ang orasan, ang signal para magsimula. Ang unang scalpel ay humiwa. Nagpigil ng hininga si Coleman. Lumabas ang madilim na pulang dugo at mabilis na sinipsip. Ang ilaw ay sumasalamin sa scalpel at mga surgical tools, tulad ng mga kislap. Bawat hakbang, pinuputol ng team ang veins, binubuksan ang liver capsule, pinalaya ang vena cava at portal vein, at naghahanda para sa transplant stage. Isang batang doktor ang patuloy na nagtatala ng parameters. Stable ang portal venous pressure. Liver temperature 13 degrees. Maganda ang kulay. Maingat na nanood si Coleman. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga at pagkapahiya. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya na ang surgical skill sa mga bansa tulad ng Pilipinas ay malayo sa Western, ngunit sa harap niya ay isang ibang katotohanan. Nagtrabaho sila ng may disiplina, espiritu at kasanayan na hindi nalalayo sa mga nangungunang centers. Pagdating ng 8 a.m., ang bagong atay ay inilagay na sa posisyon. Lahat ay nagpigil ng hininga nang mahinang nagsalita si Dr. Maan. Anastomosis ng main vein. Magsimula. Ang buong silid ay tila huminto. Ang tunog ng suction machine, ang monitor, ang mahinang bulong ng utos ay humalo. Naging isang tense symphony. Mahigpit na kinapit ni Coleman ang kanyang pen. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sandaling iyon. At nang ang kulay rosas na dugo mula sa katawan ni Lily ay nagsimulang dumaloy sa bagong atay, at ang monitor ay nagpakita ng stable heart rate, narinig niya ang sabay-sabay na paghinga ng maluwag. Mahinang sinabi ni Maan, may bahid ng pagod ngunit kalmado pa rin.
Nagsisimula ng magkulay ang atay. Mayroon na tayong magandang signal. Yumuko si Coleman, nakaramdam ng matinding damdamin. Hindi na siya nag-iisip tungkol sa nasyonalidad, tungkol sa paaralan, o sa mga internasyonal na standard. Nakita lang niya ang kanyang sarili na nasasaksihan ang isang banal na sandali kung saan ang buhay ay inilipat mula sa kamay ng isang tao patungo sa kamay ng isa na lumalampas sa lahat ng hangganan. Sa labas, ang unang sinag ng araw ng Maynila ay sumikat sa bintana, tumama sa mukha ni Lily. Isang bagong araw ang nagsisimula at kasama nito ang pag-asa na muling binuhay. Sa loob ng operating room, ang espasyo ay siksik. Ang bawat tibok ng puso ng pasyente, ang bawat tunog ng suction machine, ang bawat maikling utos ay malinaw na naririnig. Ang orasan sa dingding ay tumuro sa 8:27 a.m. Ang operasyon ay tumagal na ng higit sa 2 oras. Ang graft ay dahan-dahang binibigyan ng dugo. Ang bawat patak ng malamig na solusyon ay bumababa, tila ang oras ay bumabaliktad. Nakayuko si Dr. Maan de la Cruz, nakatitig ang kanyang mata sa anastomosis area. Ang kanyang boses ay regular at maikli, hindi nanginginig. Ihanda ang hepatic artery anastomosis. Pressure ng ugat stable, BP 90,505. Panatilihin ang pressure 0.5010 micrograms. Sumagot agad ang nurse, "Opo, Doc. Ang laminar flow stable, walang leakage." Nakatayo si Professor Richard Coleman sa likod ng salamin, nakatingin ng matindi. Ang kanyang bawat hininga ay regular. Nakagawa na siya ng daan-daang liver transplant sa kanyang buhay, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng ganito katinding pananabik. May ibang bagay dito, hindi lang kasanayan, kundi isang simple ngunit matinding pananampalataya na kumakalat mula sa kaibuturan ng mga tao. Isang bahagyang pag-alog ang lumabas sa monitor. Ang tibok ng puso ni Lily ay biglang bumaba sa 70 pagkatapos ay 60. Sumigaw si Dr. Kwang Min. Mabilis na bumababa ang blood pressure. Ihanda ang adrenaline. Agad na nagutos si Maan. Itigil ang manipulation. Panatilihin ang surgical field stable. Check ang artery connection. Maaaring may temporary occlusion. Ibinigay ng nurse ang clamps. Ang kislap ng metal ay sumasalamin sa ilaw ng operating room. Sabay-sabay na nagpigil ng hininga ang lahat. Ang monitor ay patuloy na nagbabago. Ang heart rate ay 58-55. Inject ang adrenaline. Buksan ang artery. Malakas na sinabi ni Maan, kalmado ngunit matatag. Ang kanyang kamay ay mabilis na gumalaw, tulad ng kidlat. Ang dulo ng needle ay pumasok sa malambot na pader ng ugat tulad ng seda. 1 segundo, 2 segundo. Ang pulang dugo ay nagsimulang umagos sa conduit, unti-unting kumalat sa liver tissue. May daloy ng dugo. Ang boses ng assistant doctor ay halos isang sigaw ng tagumpay. Ang tibok ng puso ni Lily ay muling tumaas sa 70, pagkatapos ay 1-2, pagkatapos ay 95. Ang monitor ay regular na tumunog muli. Ang buong silid ay tila sabay-sabay na huminga ng maluwag. Mahinang tumango si Maan. Mabuti. Panatilihin. Check ang bile duct. Ihanda ang panghuling suture. Tumingala siya sa salamin, nakita ang tingin ni Coleman. Hindi sila nagsalita. Mahina lang silang tumango, isang tango sa pagitan ng dalawang colleague na nagkakaunawaan sa pamamagitan ng damdamin higit sa wika. Sa labas ng operating room, nakaupo si Robert sa upuan sa hallway. Ang puting fluorescent light ay sumasalamin sa kanyang maputlang mukha. Isang translator doctor ang mahinang lumapit. Ang operasyon ay umuusad ng mabuti. Ang atay ay nakakonekta na at may signal ng paggana. Itinaas ni Robert ang 2 kamay upang takpan ang kanyang mukha. Ang kanyang balikat ay nanginginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa na umaagos pabalik pagkatapos ng maraming araw ng dilim. Sa operating room, ang hangin ay masikip pa rin, tulad ng isang tightrope. Mahinang sinabi ni Dr. Min, ang lumang atay ay halos patay na. Maganda ang reaksyon ng bagong atay. Unti-unting tumataas ang temperatura ng katawan ng pasyente. Positive sign. Tiningnan ni Maan ang orasan. Cold ischemia time. 3 oras, 35 minuto. Napakagaling. Ihanda ang pagsasara ng tiyan. Inalis niya ang gown. Nagbigay ng senyas sa nurse na suriin ang mga kagamitan sa huling pagkakataon. Isang bilang ang umalingaw-ngaw.
Surgical blade, clamp, artery clamp, sutures, all clear. Mahinang huminga nang maluwag si Coleman. Tumingala siya sa maliwanag na kisame ng operating room, ngunit sa kanyang puso ay may hindi maipaliwanag na pakiramdam, tulad ng isang taong nakasaksi ng himala na ginawa ng sariling kamay ng tao. Nang itali ang huling suture, mahinang sinabi ni Maan, "Closure complete." Ilipat ang pasyente sa intensive care unit. Ang tunog ng ventilator, ang tunog ng gulong ng stretcher ay regular na umalingaw-ngaw. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang malamig na hangin. Lumapit si Coleman. Nakita niya ang maputla ngunit payapang mukha ni Lily. Sa loob, ang bagong atay ay kulay rosas, makintab, tulad ng isang basang hiyas. Inalis ni Maan ang kanyang mask. Ang kanyang boses ay paos dahil sa pagod. Ang operasyon ay matagumpay sa technical aspect, ngunit ang susunod na 72 oras ang magdedesisyon sa lahat. Tumango si Coleman, tumugon sa mabagal na boses. "Ikaw at ang iyong team ay gumawa ng isang himala. Sasabihin ko ito sa aking mga estudyante sa Boston na may mga lugar sa mundo na nagliligtas ang mga doktor ng buhay hindi lang sa pamamagitan ng kaalaman, kundi sa pamamagitan ng puso." Mahina lang siyang ngumiti. Itinuon niya ang kanyang mga mata patungo sa higaan ng pasyente. "Hindi namin kailangan na maalala ang aming mga pangalan. Sapat na mabuhay ang pasyente." Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Coleman. Sa kanyang puso, may isang bagay na tila nalinis. Sa loob ng maraming taon, nagturo siya tungkol sa medical ethics, ngunit siguro ngayon lang niya naintindihan kung ano talaga ang medical ideal. Sa labas, maliwanag na ang umaga ng Maynila. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa sahig, nagpapakita ng ginintuang liwanag. Sa hallway, tumayo si Robert nang makita niyang lumabas ang team. Dali-dali siyang lumapit, nabulunan ang boses, "Kumusta ang anak ko?" Inalis ni Maan ang kanyang gloves, mahinang yumuko. Ang liver transplant ay matagumpay. Ililipat ang bata sa recovery room, ngunit kailangan naming subaybayan ng mabuti sa loob ng 72 oras. Bumagsak si Robert sa upuan. Tinalukbungan niya ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Wala siyang masabi, nanginginig lang ang kanyang kamay nang hinawakan niya ang kamay ni Maan. Tumango siya, hinigpitan ang kanyang kamay isang pagkakamay sa pagitan ng dalawang tao mula sa magkabilang panig ng mundo, ngunit nagkakaisa sa isang bagay, pag-ibig sa buhay. Nakatayo si Professor Coleman sa likod, pinanood ang eksenang iyon. Ang kanyang mata ay nangingilid. Sa loob ng maraming taon ng pananaliksik, nanalo na siya ng maraming awards, nakasaksi na ng hindi mabilang na matagumpay na kaso, ngunit kailanman, hindi niya naramdaman na ang medisina ay nagdadala ng napakaraming sangkatauhan. Binuksan niya ang kanyang maliit na notebook, nagsulat ng isang maikling linya. "Ngayon, nakita ko ang ibang puso ng Pilipinas. Hindi sa kasaysayan, kundi sa palad ng mga tagapagligtas." Ang Specialized Recovery Room ng Pambansang Sentro ng Transplantasyon ay maliwanag sa puting ilaw. Ang tunog ng monitor ay regular, hinaluan ng mahinang tunog ng infusion pump. Sa labas, tanghali na sa Maynila, ngunit sa loob ng silid, tila huminto ang oras. Si Dr. Maan de la Cruz at ang kanyang grupo ng mga NARS ay nanatiling nagbabantay. Si Lily Hayes, ang 16 gulang na Amerikana, ay nakahiga ng tahimik sa higaan. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga blonde hairs ay basa ng pawis. Ang monitor ay nagpapakita ng liver enzymes, blood pressure, at heart rate na bahagyang nagbabago, ngunit mas matatag kaysa kaninang umaga. Nakatayo si Professor Richard Coleman sa dulo ng silid. Ang kanyang mata ay nakatuon sa bawat kumikislap na chart. Sa tabi niya, si Dr. Kwang Min, nakakatapos lang mag-check ng ventilator, ay mahinang nagsalita, "Susubaybayan namin bawat oras." Ang unang 72 oras ay ang crisis period. Kung mag-adapt ang bagong atay, malalampasan ng bata ang panganib. Tumango si Coleman. Alam niyang napakahusay niyan. Sa anumang transplant case, ang unang 32 oras ay palaging ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kahit isang maliit na complication rejection, infection o clotting disorder ay maaaring magpawalang saysay sa lahat ng pagsisikap. Sa labas, nakaupo pa rin si Robert.
Ang kanyang mata ay maitim dahil sa maraming gabing walang tulog. Hawak pa rin niya ang malamig na tasa ng kape. Nang lumabas si Maan, agad siyang tumayo, nanginginig ang boses. "Dok, may pag-unlad ba ang anak ko?" Dahan-dahang nagsalita si Maan, tila sinusukat ang bawat salita. Mahusay ang paggana ng bagong atay. Central venous pressure stable. Ngunit kailangan pa rin naming subaybayan ang panganib ng acute rejection. Tumango si Robert. Mahigpit niyang kinapit ang dalawang kamay. Pagkatapos ay mahinang nagsalita. "Hanggat may pag-asa, maghihintay ako dito." Umupo si Coleman sa mesa, binuksan ang laptop, isinulat ang buong proseso. Ininput niya ang bawat parameter, bawat reaksyon ng atay. Pagkatapos, tumigil siya ng matagal sa huling linya. May kakaibang liwanag sa mga matang ito, ang liwanag ng pananampalataya na hindi nakasalalay sa himala, kundi sa sariling kamay ng tao. Dumaan ang gabi. Sa labas, umuulan ng mahina sa bakuran ng ospital. Ngunit sa loob ng recovery room, nakahiga pa rin si Lily, pagod. Ang matagal na pagkakatulog ay nagpahalo sa kanyang mukha sa kulay puti ng kumot. Nakasandal si Robert sa dingding. Ang kanyang mata ay namumula, patuloy na hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Hapit-hating gabi, ang monitor ay naglabas ng isang hindi normal na beep. Nagulat ang isang nurse. Mabilis na tumataas ang liver enzymes. Blood pressure bumababa. Dali-daling lumapit si Maan. Tumayo rin si Coleman. Ang buong team ay nagmadali sa kanilang posisyon. More vasopressor infusion. Check the liver drain. Ang boses ni Maan ay matatag. Ang mga parameters ay mabilis na nagbabago. BP 60,040. Liver enzymes double. Tumingin si Coleman kay Maan. Ang kanyang boses ay mabigat ngunit kalmado. Maaaring early acute rejection. Magbigay ng mataas na dosis ng methylprednisolone, 1 gramo agad. Tumango si Maan, walang pag-aalinlangan. Inject agad. Ang needle ay nakasaksak sa central vein. Ang malinaw na gamot ay dumaloy sa katawan ni Lily. Tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang ingay ng ventilator at ang tunog ng ulan sa labas ng bintana. 10 minuto, 20 minuto, 30 minuto ang lumipas. Ang mga parameters ay nagsimulang gumalaw pataas. Ang heart rate ay bumalik sa 85, BP 95,060. Unti-unting bumababa ang liver enzymes. Sabay-sabay na huminga nang maluwag ang buong silid. Mahinang tumango si Maan, basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Lumapit si Robert, paos ang boses. "Ano ang nangyari?" Mahinang ngumiti si Maan. "Ang anak mo ay kakatapos lang na malampasan ang isang acute rejection episode." Napakatapang niya. Nalugmok si Robert sa upuan. Tinalukbungan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay. Hinawakan ni Coleman ang kanyang balikat. Mahinang nagsalita. "Nakikipaglaban siya kasama natin. Magtiwala ka sa iyong anak." Kinabukasan, ang unang sinag ng araw ay dumaan sa bintana, tumama sa mukha ni Lily. Ang kanyang balat ay hindi na maputla. Ang kanyang labi ay may kulay rosas. Nang pumasok si Maan upang mag-check, bahagya siyang nagulat. Ang mga pilikmata ni Lily ay nanginginig. Nagre-react ang bata. Mahinang sumigaw si Nurse 2. Mabilis na lumapit si Coleman, yumuko upang tumingin. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw, binuksan ng bata ang kanyang mga mata. Malabo ang tingin, ngunit malinaw. "Lily, naririnig mo ba ako?" Hinawakan ni Robert ang kamay ng kanyang anak. Ang labi ni Lily ay mahinang nanginginig, "Tay." Isang salita lang, ngunit umalingaw-ngaw na parang kulog sa puso ng ama. Umiyak siya, mahigpit na niyakap ang kamay ng kanyang anak. Nakatayo si Maan, ang kanyang mata ay nangingilid. Humarap siya, nagkunwari na abala sa pagsusulat. Si Coleman naman ay mahinang tumango, ngumiti ng may kabaitan. Sinabi niya sa sarili, "Ang himala ay hindi malayo." Ito ay nasa sandaling binuksan ng isang bata ang kanyang mga mata at ang mundo ay may dagdag na liwanag. Kinahapunan, nang mas maging stable ang kalagayan ni Lily, lumabas si Coleman at si Maan sa hallway. Tinanong niya, "Natakot ka ba na mabigo?" Tumitig si Maan sa malayo. "Oo, ngunit natutunan naming matakot ng tahimik upang hindi makita ng pasyente." Mahinang ngumiti si Coleman. Naintindihan niya na ang katahimikan na iyon, ang pagiging kalmado sa gitna ng bagyo, ang tunay na katapangan ng isang doktor. Sa labas,
huminto na ang ulan. Ang Maynila ay muling nagniningning sa ginintuang liwanag ng hapon. Sa recovery room na iyon, payapang natutulog si Lily. Sa monitor, ang heart rate ay 90, regular. Tulad ng tunog ng musika ang symphony ng buhay na muling nabuhay. 3 araw pagkatapos ng acute rejection episode, ang specialized recovery room ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang amoy ng disinfectant ay malakas pa rin, ngunit hinaluan ng amoy ng mainit na tsaa at ang mahinang pag-uusap ng on-duty nurse. Ang monitor screen ay nagpapakita ng regular na waveforms, stable. Mahina pa rin si Lily Hayes, ngunit ang kanyang mga mata ay ganap ng nakabukas. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang ama, pilit siyang ngumingiti, isang maliit na ngiti na sapat upang maniwala ang lahat na babalik siya. Pumasok si Dr. Maan de la Cruz, dala-dala ang pinakabagong resulta ng lab tests. Mahina siyang naglagay sa mesa, pagkatapos ay tumingin kay Professor Richard Coleman na nakaupo at nagsusulat sa sulok ng silid. Ang liver enzymes ay malinaw na bumaba, bilirubin sa ligtas na range. Ang lahat ng parameters ay umuusad ng napakabuti, mahina niyang sinabi, ngunit nanginginig ang boses dahil sa damdamin. Tumingala si Coleman. Ang kanyang mga mata ay bihirang magliwanag ng ganito, napakahusay nito. Nalampasan ng bata ang critical phase. Si Robert, ang ama, ay lumingon, paos ang boses. Kung gayon, mabubuhay ang anak ko, hindi ba? Ngumiti si Maan. Marami pang daan, ngunit tama, nabubuhay siya. At hindi lang iyon, muling nabubuhay ang bawat selula niya. Lumapit si Robert, hinawakan ang 2 kamay ni Maan, walang masabi. Ang pagkakamay sa pagitan nila ay nanginginig at mainit, tulad ng isang pasasalamat kapalit ng libu-libong salita. Kinahapunan, nang mas alerto na si Lily, lumabas si Coleman at si Maan sa hallway. Tinanong niya, natakot ka ba na mabigo? Tumingin si Maan sa malayo, oo, pero natutunan naming matakot ng tahimik para hindi makita ng pasyente. Mahinang ngumiti si Coleman. Naintindihan niya na ang katahimikan na iyon, ang pagiging kalmado sa gitna ng bagyo, ang tunay na katapangan ng isang doktor. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang Maynila ay muling nagniningning sa ginintuang liwanag ng hapon. Sa recovery room na iyon, payapang natutulog si Lily. Sa monitor, ang heart rate ay 90, regular. Tulad ng tunog ng musika ang symphony ng buhay na muling nabuhay, 3 linggo pagkatapos ng transplant, ang mga biological parameters ay ganap ng stable. Nagrekomenda si Maan na ilipat si Lily sa regular room. Nang dumaan ang higaan sa hallway, pumalakpak ang mga medical staff sa magkabilang gilid, bumabati, walang malakas na ingay, ngunit ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng pagmamalaki. Tiningnan ng lahat si Lily bilang isang simbolo ng tapang. Kinahapunan, pumasok si Coleman sa communal room ng ospital. Sa sulok ng silid, ang lumang piano ay inalis na ang alikabok at nilinis. Nakaupo si Lily sa harap ng keyboard. Ang kanyang katawan ay may maliit na IV line pa rin na nakakabit sa kanyang pulso, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig na humawak sa keys. Ang unang tunog ay lumabas, mahina, napuputol, ngunit napakalinaw at nakakaantig. Ito ang Claire de Lune na minsan niyang tinugtog para sa kanyang ama. Ang buong silid ay tila huminto. Ang mga doktor at nurse na nakatayo sa hallway ay mahinang pumasok, tahimik na nakinig. Nakatayo si Robert sa tabi. Tumutulo ang luha, ngunit nakangiti. Mahina siyang bumulong. Nagawa mo, Lily. Nakatayo si Maan sa tabi ni Coleman. Nabulunan ang kanyang boses, kakaiba. Ang musika ay kayang patahimikin ang buong ospital na ito. Tumango si Coleman. Ang kanyang mata ay nangingilid. Hindi lang katahimikan, kundi nagpapaniwala rin sa tao sa kabutihan. Nang matapos ang musika, humarap si Lily, pagod ngunit masaya. Salamat sa inyong lahat. Salamat Pilipinas. Walang nagsalita, ngunit ang buong silid ay umalingaw-ngaw sa matagal na palakpakan. Isang batang nurse ang naglabas ng tissue. Si Maan naman ay nakatayo ng tahimik, nangingilid ang mata. Si Coleman, na minsan ay sikat na propesor sa Harvard Medical School, ay nakaramdam ng init sa kanyang puso. Mahina siyang nagsulat sa notebook. Ang medisina ay nagpapagaling sa katawan, ngunit ang awa ang nagpapagaling sa mundo. Kinagabihan, nang umuulan ng mahina sa Maynila,
lumabas si Coleman sa terrace ng ospital. Ang ulan ay bumabagsak sa mga lumang bubong, sa mga puno ng akasya na humuhuni, ang dilaw na ilaw ay sumasalamin sa tubig. Naisip niya ang kakaibang biyahe na ito, mula sa isang urgent liver transplant hanggang sa isang malaking aral tungkol sa sangkatauhan. Lumapit si Robert, may hawak na tasa ng mainit na tsaa at inabot sa kanya, "Salamat, Professor. Kung wala kayo, hindi ko alam kung anong gagawin ko." Mahinang umiling si Coleman, "Hindi, Robert. Ako lang ang saksi. Ang mga tao rito ang talagang nagligtas sa iyong anak at iniligtas din nila ang aking pananampalataya sa propesyon na ito." Tahimik na umupo ang dalawang lalaki, nakinig sa tunog ng ulan. Sa malayo, ang mahinang tunog ng piano mula sa patient room ay umalingaw-ngaw. Ang melody ay parang isang paalala. Ang buhay ay laging maaaring magsimulang muli sa kahit saan hanggat nagtitiwala ang tao sa isa't isa. 3 linggo pagkatapos ng araw ng transplant, ang medical record ni Lily Hayes ay inilipat mula sa critical patungo sa stable recovery status. Mula sa isang bata na malapit sa hangganan ng buhay at kamatayan, maaari na siyang maglakad, kumain ng mag-isa, at mag-practice pa ng piano tuwing hapon sa communal area ng ospital. Ang buong department ay tila nagbago ang hangin. Ang mga tao na dumaan sa silid ay ngumingiti. Itinuturing ng lahat si Lily bilang isang simbolo ng tapang. Sa umagang iyon, malinaw ang kalangitan ng Maynila pagkatapos ng ulan sa gabi. Mula sa bintana, ang sikat ng araw ay tumama sa bawat berdeng dahon, nagniningning ng maliwanag. Nakaupo si Professor Richard Coleman sa kanyang temporary office sa ospital, isinusulat ang huling medical report. Huminto siya sa pagsusulat sa huling linya, tumingin sa salamin kung saan nagpa-practice maglakad si Lily sa hallway kasama ang kanyang ama. Mahina siyang ngumiti, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag ang liwanag ng isang taong nabuhay pagkatapos ng scythe ng kamatayan. Pumasok si Maan, may hawak na tasa ng mainit na kape. "Professor, uuwi na po kayo bukas?" Mahinang tumango si Coleman. "Bukas. Naghihintay ang aking universidad ng ulat. Pero sa totoo lang, nararamdaman ko na may utang pa ako sa lugar na ito." Ngumiti si Maan. "Malaki po ang naitulong ninyo sa amin." Umiling si Coleman. "Hindi. Kayo ang nagturo sa akin ng isang aral. Sa Amerika, mayroon kaming teknolohiya, pera, reputasyon. Dito, mayroon kayong isang bagay na nawala sa amin, unconditional dedication." Tumahimik si Maan, yumuko lang. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, "Salamat. Pero siguro, ang pinakamahalaga sa medisina ay ang makita ang pasyente na ngumiti." Tanghali, pumunta si Coleman sa silid ni Lily. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, may puting papel sa mesa. Nang dumating siya, tumingala si Lily. Ang ngiti ay sariwa, ngunit mahina pa rin ang boses. "Professor, nagsusulat ako ng isang liham. Gusto kong iwanan dito bago ako umalis." Nagulat siya. "Liham para kanino?" Sumagot si Lily, "Para sa ospital na ito, para sa mga Pilipinong doktor, at para sa taong nag-donate ng atay upang iligtas ako." Ipinakita niya ang draft, maliit at nanginginig ang sulat kamay, ngunit puno ng damdamin. "Para sa Pilipinas. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong mabuhay kahit hindi ako taga rito." Naisip ko na ang kabutihan ay nasa mga kwento lang hanggang sa nakita ko ito sa mata ng mga Pilipinong doktor na hindi nagtanong kung sino ako o saan nagmula ang aking medisina. Tanging nagtanong sila, "Paano ka namin mabubuhay?" Sa aking bansa, pinag-uusapan nila ang pag-unlad ng medisina sa pamamagitan ng mga numero. Dito, nakita ko na ang medisina ay pagmamalasakit. Kapag umuwi ako, ikukuwento ko sa aking mga kaibigan na may isang bansa na minsan ay nasalanta ng mga krisis, ngunit nagligtas ng buhay ng isang Amerikanong dalagita, at nais kong bumalik hindi para magpagaling, kundi para matutong maging isang mabuting tao, tulad ng mga doktor dito. Nang matapos basahin ni Coleman, mahina siyang pumalakpak, ngunit naramdaman niya na uminit ang kanyang mga mata. "Hindi mo alam, Lily, ang liham na ito ay lalayo pa kaysa sa iniisip natin." Kinahapunan, nag-organisa ang ospital ng isang maliit na farewell party. Sa conference room, walang komplikadong seremonya, may sweets, mainit na tsaa at mga matatamis na ngiti.
Nagbigay ng maikling talumpati si Robert Hayes, puno ng damdamin. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat ng sapat. Pumasok ako rito nang may pagkawalan ng pag-asa at ngayon ay umaalis ako ng may pusong puno ng pag-asa. Hindi lang ninyo iniligtas ang aking anak, iniligtas din ninyo ang aking pananampalataya, ang pananampalataya ng isang ama na inakala na masyadong malamig na ang mundo. Nakatayo si Maan sa tabi, tahimik. Nang yumuko si Robert upang batiin siya, ngumiti lang siya, ngunit ang luha ay tumulo sa kanyang pisngi. Umakyat si Coleman. Ang kanyang boses ay mabigat at umalingaw-ngaw. Dadalahin ko ang kwentong ito pabalik sa Harvard upang ituro sa aking mga estudyante. Sasabihin ko sa kanila na may mga bagay na kailangan matutunan ng Amerika mula sa Pilipinas, hindi tungkol sa kasanayan, kundi tungkol sa tapang, tungkol sa paggawa ng propesyon sa pamamagitan ng puso. Pumalakpak ang buong silid. Ang hangin ay puno ng damdamin. Pagkatapos ng seremonya, ibinigay ni Lily ang liham kay Maan, hiningi na itago sa ospital. Kinuha ito ni Maan, mahinang tumango. Ilalagay namin ito sa museum room upang maalala ng lahat na ang bawat pasyente ay maaaring maging isang kwento na karapat-dapat mabuhay. Kinagabihan, nang umuulan ng mahina sa Maynila, lumabas si Coleman sa rooftop ng ospital kung saan makikita ang buong tanawin ng lungsod. Ang mga ilaw ay kumalat, parang isang galaxy. Binuksan niya ang kanyang telepono, nagsulat ng email sa American Medical Association. Nasaksihan ko ang isang liver transplant case sa Pilipinas. Nagtrabaho sila ng may limitadong mapagkukunan, ngunit ang efficiency ay katumbas ng anumang malaking center. Inirerekomenda ko na magtatag ng isang formal na exchange program sa pambansang sentro ng transplantasyon sa Maynila. At higit sa lahat, gusto kong imbitahan si Dr. Maan de la Cruz na maging guest speaker sa Harvard. Siya ang patunay na ang espiritu ng medisina ay walang nasyonalidad. Nang i-click niya ang send, gumaan ang kanyang loob. Kinabukasan, nang dinala ng kotse ang grupo sa paliparan, tumingin si Lily sa bintana. Ang Maynila ay lumabas sa ilalim ng umaga, ang mga lumang bubong, ang mga puno, ang pamilyar na tunog ng mga busina. Mahina siyang nagsalita. Babalik ako rito, Tay. Ngumiti si Robert. Naniniwala ako sa iyo. Nakaupo si Coleman sa harap, narinig ang pangungusap na iyon. Mahina siyang pumikit. Alam niya na ang biyaheng ito ay hindi lang nagpalayo sa kanila mula sa Pilipinas, kundi nagdala rin ng isang kwento, ang kwento na, kapag isinalaysay, ay magpapatunay na, sa gitna ng mundong puno ng rason, ang awa ay ang pinakamalakas na himala. Pagkatapos ng mainit na farewell sa ospital, dapat sana ay lilipad na si Professor Richard Coleman pabalik sa Amerika kinabukasan, ngunit hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Sa kanyang isip, ay patuloy na umalingaw-ngaw ang dalawang magkasalungat na imahe, isang Amerikanang dalagita na muling nabuhay pagkatapos ng kamatayan, at isang di kilalang Pilipino na nag-donate ng kanyang atay upang magbigay ng pagkakataon sa bata na mabuhay. Nagpasya siyang manatili ng 2 araw pa, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang bagay na mahirap ipaliwanag. Tila nagpapahiwatig ang kanyang puso na hindi patapos ang biyaheng ito. Kinabukasan, nagulat si Dr. Maan de la Cruz nang makita pa rin siya sa ospital. Profesor, hindi pa po kayo umaalis? Ngumiti si Coleman. Malambing ang boses. Gusto kong makita ang pamilya ng organ donor kahit isang beses lang. Tiningnan siya ni Maan ng matagal. Alam niya na hindi madali iyon. Sa Pilipinas, iniiwasan ng pamilya ng donor ang makipag-ugnayan sa recipient dahil sa takot na maapektuhan. Ngunit pagkatapos ay mahina siyang tumango. Susubukan kong makipag-ugnayan. Ang pamilya ay nasa Cebu. Ang donor ay isang 28 taong gulang na lalaki, isang jeepney driver na naaksidente. Mahirap ang pamilya niya. Ngunit nang malaman nila na maaari siyang magligtas ng buhay, pumayag silang i-donate ang lahat ng organs nang walang hinihinging kapalit. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Coleman. Isang ordinaryong driver na hindi nakapag-aral ng mataas, hindi mayaman, ngunit ginawa ang isang bagay na hindi kayang gawin ng maraming mayayaman sa mundo, ang mag-donate ng bahagi ng kanyang katawan para sa isang estranghero sa ibang bansa, sa ibang lahi. Kinabukasan, pumunta siya sa Cebu kasama si Maan. Ang kotse ay dumaan sa mga luntiang bukid.
sa mga baryo na may lumang pulang bubong. Ang amoy ng palay ay sumasayaw sa hangin. Ang simpleng tanawin ay nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling bayan noong bata pa siya nang hindi pa masyadong abala ang Amerika upang balikan ang awa. Nang dumating sila sa bahay ng ina ng donor, isang babae na nasa mga 50s, payat siya ay sumalubong sa kanila sa pinto. Yumuko siya, dahan-dahang nagsalita sa pamamagitan ng interpreter. Nawala po ang aking anak, ngunit alam kong may isang taong nabuhay dahil sa kanya. Gumaan po ang loob ko. Nakatayo si Coleman, nanginginig ang boses dahil sa damdamin. Ginang, ang anak ng isang estrangherong Amerikano ay nabuhay dahil sa kabutihan ng puso ng inyong anak. Pumunta ako para sabihin na hinding-hindi namin makakalimutan ang inyong anak sa buong buhay namin. Ngumiti lang ang ina at nag-alok ng tsaa. Payapa ang kanyang boses. Wala namang madadalang kahit ano ang patay, anak. Pero kung may maiiwan siyang buhay para sa iba, hindi naman talaga siya nawala. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Coleman tulad ng isang paggising, isang simpleng pilosopiya na naglalaman ng lalim na hindi pa niya narinig sa anumang internasyonal na conference. Yumuko siya ng napakababa, mahinang nagsalita. Ginang, tinuruan niyo po ako ng pinakamalaking aral sa buhay ko bilang doktor. Nang umalis sila sa maliit na bahay, mahinang sinabi ni Maan, mahirap po sila, Professor. Pero nang pumirma sila ng organ donation papers, wala silang pag-aalinlangan kahit isang segundo. Mabigat ang boses ni Coleman. Sa Amerika, minsan nagdo-donate kami dahil sa reputasyon, dahil sa pagmamalaki. Dito, nagdo-donate sila dahil sa awa. Sa daan pabalik sa Maynila, tumingin siya sa bintana. Mahinang umuulan. Ang bawat bahay, ang bawat kalye ay dahan-dahang dumadaan. Ngunit sa kanyang isip, umalingaw-ngaw ang boses ng ina. Wala namang madadalang kahit ano ang patay. Kinahapunan, bumalik siya sa ospital. Nagpa-practice magpiano si Lily sa communal room. Ang melody ay banayad. Tumingala siya nang makita niya si Coleman. Professor, nabalitaan ko na aalis na kayo bukas. Ngumiti si Coleman. Umupo sa tabi niya. Oh, bukas. Pero bago ako umalis, nakita ko ang nag-donate ng atay mo. Tumahimik si Lily. Unti-unting lumabo ang kanyang mga mata. Ano po siyang uri ng tao? Isang ordinaryong working man. Pero sa tingin ko, isa siyang bayani sa pinakasimpleng paraan. Mahinang tumango ang bata, tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Mabubuhay ako ng napakabuti para maging karapat-dapat sa regalong iyan. Tinitigan siya ni Coleman ng matagal, hindi siya sumagot. Mahina lang siyang naglagay ng kamay sa balikat niya. Sa huling liwanag ng araw, malinaw niyang naramdaman ang isang bagay. Ang buhay ay talagang isang bilog kung saan ang sakit, pag-ibig at awa ay nagtatagpo upang lumikha ng isang himala. Nang gabing iyon, isinulat niya ang buong journal ng kanyang biyahe, hindi isang tuyong medical report, kundi mga pahina ng pagtatala tungkol sa tao. Isinulat niya, nakilala ko ang isang mahirap ngunit dakilang Pilipinang ina. Nasaksihan ko ang isang batang doktor na nag-alay ng buong buhay para sa isang estrangherong pasyente. Nakita ko ang liwanag sa mata ng isang dalagita na kakatapos lang bumalik mula sa kamatayan at napagtanto ko na, kung minsan, ang pag-unlad ay hindi nakasalalay sa modernong kagamitan, kundi sa habag. Kinabukasan, sa Ninoy Aquino International Airport, nakatayo si Coleman, nakatingin sa mga ilaw ng kalsada na umaabot sa umaga. Lumapit si Maan upang ihatid siya, inabot sa kanya ang isang maliit na silk scarf na may burda ng salita, para sa buhay, para sa tao. Kinuha niya ito, ngumiti, salamat Pilipinas. Binigyan mo ako ng isang bagay na hindi ko nakuha sa buong buhay ko bilang scientist pananampalataya. Umalis ang eroplano, dumaan sa mga ulap, tumingin siya sa bintana. Ang Maynila ay unti-unting lumiliit sa ibaba, malabo sa sikat ng araw. May isang bagay na nagniningas sa kanyang puso, tulad ng apoy hindi ng rason, kundi ng pasasalamat. At sa malayo, sa gitna ng Pilipinas, isang bagong puso ang patuloy na tumitibok, nag-uugnay sa dalawang mundo, dalawang tao, dalawang lahi sa pamamagitan ng hindi nakikitang hibla na tinatawag na awa. Ang eroplano ay dumaan sa makapal na ulap, iniwan sa likod ang nagniningning na kalangitan ng Maynila. Sa tahimik na business class cabin, nakaupo si Professor Richard Coleman, nag-iisip ng malalim.
ang dalawang kamay niya ay magkakapit. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na ang isang medical mission ay naging napakabigat sa kanyang puso. Mabigat dahil sa pagmamahal, dahil sa pangungulila, at dahil sa isang walang pangalan na damdamin para sa mga taong kakatapos lang niyang makilala nang wala pang isang buwan. Sa tray table sa harap niya ay ang lumang leather notebook. Binuksan niya ito. Ang mga pahina ay puno ng mga salita, mga numero, clinical description, drug notes, ngunit sa pagitan ng mga linya ay ang mga pangungusap na isinulat niya ng tahimik. Ang medisina ay hindi lang nagliligtas ng buhay, kundi nagtuturo rin sa atin ng pasasalamat. Isang bansa na minsan ay nagdusa ay kayang magpagaling ng iba. Iyan ang pinakadakilang himala ng sangkatauhan. Huminto siya sa huling pahina, kung saan mayroon pa ring hindi natapos na linya. Bukas, ikukuwento ko sa mundo ang tungkol sa kanila. Kinuha niya ang pen, isinulat ang natitira. Dahil ang nakita ko sa Pilipinas ay nararapat na malaman ng mundo. Lumapag ang eroplano sa Boston nang magdidilim. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpalamig sa kanya. Sa daan pabalik, ang mga kalye ng Amerika ay maingay pa rin, ngunit sa kanyang kalooban, tila malayo ang lahat ng tunog. Napagtanto niya na ang kanyang isip ay nananatili pa rin sa mga hallway ng ospital sa Maynila, kung saan ang tunog ng monitor ay humahalo sa mahinang hininga ng isang dalagita na muling isinilang. Kinabukasan, pumunta siya sa lecture hall. Ang mga estudyante ay nagmadali, sabik na makarinig tungkol sa misyon. Ngunit hindi nagbukas si Coleman ng slide, hindi nagpakita ng data. Nag-project lang siya sa screen ng isang larawan, si Lily na nagtugtog ng piano sa ospital sa Pilipinas. Dahan-dahan siyang nagsalita, tila natatakot na sirain ang katahimikan. Hindi lang ito ang aking pasyente. Ito ang patunay na ang compassionate medicine ay walang hangganan. Nabuhay ang batang ito dahil sa isang Pilipinong organ donor, isang mahirap ngunit dakilang tao. Tahimik ang buong auditorium. Isang estudyante ang tumayo. Nagtanong, "Profesor, sa tingin po ninyo, kaya rin nating gawin ang ginawa nila?" Ngumiti si Coleman, malambing ang kanyang mata. "Kaya natin, kung matutunan natin ang isang bagay na matagal na nilang naintindihan, ang pagliligtas ng buhay ay hindi nangangailangan ng mga pangako. Kailangan lang ng awa." Kinagabihan, umuwi siya, binuksan ang computer. Sa inbox ay may serye ng mga imbitasyon sa conferences, interviews, at mga proposal para sumulat ng libro tungkol sa himala ng Pilipinas. Ngunit binuksan niya lang ang isang email mula kay Dr. Maan de la Cruz. "Profesor, si Lily ay na-discharge na." Nagpadala siya ng pagbati at ng Manila Sunlight na musika na siya mismo ang nag-compose. "Nasa ospital pa rin ako. May mga bagong operasyon, may mga bagong pasyente. Pero sa tuwing dumadaan ako sa liham ni Lily na nakasabit sa museum room, naaalala ko kayo. Salamat sa pagdating. Mon." Nang matapos basahin ni Coleman, tumahimik siya ng matagal. Binuksan niya ang attached audio file. Ang musika ng piano ay banayad, simple, ngunit puno ng damdamin. Ang bawat key ay tila nagbabalik ng ginintuang liwanag ng hapon sa Maynila, ang ngiti ni Lily, ang kalmadong boses ni Maan, at ang mabait na mata ng ina sa Cebu. Mahina siyang pumikit sa kanyang isip. Ang Pilipinas ay hindi na isang medical destination, kundi isang buhay na bahagi ng alaala, kung saan niya muling natagpuan ang tunay na kahulugan ng kanyang propesyon. Pagkalipas ng isang linggo, nagpadala si Coleman ng liham sa World Medical Association kasama ang isang maikling proposal, tumingin sa Pilipinas. Doon, ang medisina ay hindi lang nagliligtas ng buhay, kundi nagpapagaling din sa mundo. Ang mga sumunod na araw ay ginugol niya sa pagsusulat ng buong biyahe sa isang maliit na libro na pinangalanang Ang Puso ng Pilipinas, The Heart That Saved Two Lives. Ang cover ay may larawan ng isang blonde girl na nakikipagkamay sa isang Pilipinong doktor na may kulay pula ng watawat na kumakaway sa likod. Hindi niya nilayon na mag-print ng maraming kopya. Gusto lang niyang panatilihin ito para sa susunod na henerasyon, upang kapag pinag-uusapan nila ang pag-unlad ng medisina, maaalala nila na sa isang malayong lugar, may mga ordinaryong tao na gumawa ng pambihirang bagay. Sa dulo ng libro, isinulat ni Coleman ang conclusion: isang organ donor, isang doktor, isang batang babae na iniligtas.
Tatlong maliit na piraso na bumuo ng isang malaking larawan na tinatawag na sangkatauhan. Umalis ako sa Pilipinas, ngunit ang aking puso ay nanatili doon. Kung may magtatanong sa akin kung nasaan ang pinakamagandang medisina, sasabihin ko, sa Maynila, kung saan tinuruan ako ng isang batang doktor na, kung minsan, ang pagliligtas ng buhay ay ang paraan upang maunawaan na mayroon pa ring sangkatauhan sa atin. Sa labas ng bintana, makapal ang niyebe sa Boston. Inilagay niya ang tasa ng tsaa sa mesa. Ang kanyang tingin ay malayo. Sa loob ng maputlang singaw, ang imahe ng Pilipinas ay lumabas maliwanag, mainit at payapa. Sa kabilang panig ng mundo, si Lily ay patuloy na nagpapadala ng email kay Maan, sinasabi na siya ay malakas pa rin, nagtugtog ng piano araw-araw, at nakasuot pa rin ng necklace na may hugis ng atay, ang regalo ng ospital sa Pilipinas noong umalis siya. Ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit para sa kanilang tatlo, hindi na sila ang dati. Ang isa ay muling nakatagpo ng pananampalataya. Ang isa ay nagligtas ng buhay. Ang isa ay muling isinilang. At ang lahat ay nagsimula sa isang liver transplant case sa Pilipinas, isang lugar na minsan ay kinalimutan ng mundo, ngunit ngayon ay kailangang yumukod ng may paggalang. Pagkalipas ng 12 buwan pagkatapos ng mapanganib na operasyon, muling bumalik si Professor Richard Coleman sa Maynila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya kasama ng pasyente, hindi nagdala ng medical records o kagamitan. Dala-dala lang niya ang isang maliit na bouquet ng bulaklak at isang pangako na minsan niyang isinulat sa kanyang journal. Babalik ako hindi para magturo, kundi para magpasalamat. Ang taxi ay dumaan sa kalagitnaan ng Marso. Sa tahimik na Maynila ang mga luntiang puno, ang mga naglalako, ang pamilyar na tunog ng busina, at ang mga matatamis na ngiti ng mga taong minsan niyang nakilala. Ang lahat ay pamilyar ng nakakagulat, malayo sa imahe, na minsan niyang inisip noong nasa Amerika pa siya. Ang pambansang sentro ng transplantasyon ay may bagong gusali ngayon. Nang pumasok si Coleman, nakilala siya ng mga batang doktor, at dali-dali siyang binati, Professor Coleman. Salamat po at bumalik kayo. Ngumiti lang siya, magiliw na nagkamay. Pagkatapos, hinanap niya ang exhibit area, kung saan nakasabit pa rin ng maringal ang liham ni Lily Hayes sa glass frame. Ang liham ay bahagyang kumupas, ngunit ang sulat kamay ay malinaw pa rin. Sa ilalim ng frame ay ang isang maliit na brass plaque na may bagong caption. Ang kuwentong ito ay nagbukas ng US-Philippine Medical Cooperation Program, 26. Tumayo si Coleman ng matagal. Naalala niya ang bawat salita na isinulat ni Lily at naalala niya ang hapong iyon nang ang batang babae ay nagsalita sa nanginginig na boses. Babalik ako rito, Professor. Biglang, ang pamilyar na boses ay umalingaw-ngaw sa likod niya. Bumalik nga kayo. Si Dr. Maan de la Cruz iyon. Nakasuot pa rin siya ng puting lab coat. Nakatali ang buhok. Ang ngiti niya ay banayad ngunit matatag tulad ng dati. Nagkamay silang dalawa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Sa pamamagitan lang ng pagkakamay na iyon, naramdaman ni Coleman agad ang hangin sa operating room noong taong iyon tensyonado, apurahan, ngunit puno ng pananampalataya. Sinabi niya, kakatapos lang namin ng 300 liver transplant case namin. Sa tuwing nagiging matagumpay, naaalala ko ang kaso ni Lily. Tumango si Coleman. Ang kanyang mata ay nagpapakita ng pagmamalaki. Nagawa ninyo ang isang bagay na hinahangaan ng maraming developed countries. Ngunit para sa akin, hindi mahalaga ang numero. Ang pinakamahalaga ay napanatili mo ang tingin na iyon kalmado, mabait, hindi mapagmataas, ngunit nagbibigay pa rin ng paggalang sa iba. Naglakad silang dalawa sa hallway ng recovery area. Ang mga pasyenteng kakatapos lang ng transplant ay nagpa-practice maglakad. Mayroon pang may IV line, mayroon ng tumatawa. Huminto si Coleman, nagmasid. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Sa Amerika, lagi nating pinag-uusapan ang teknolohiya, ang makina. Dito, nakikita ko na ang medisina ay nananatili ang pinakabanal na bagay kabaitan. Kinahapunan, inimbitahan siya ni Maan na bisitahin ng ina ng donor ang taong nakilala niya noong nakaraang taon. Ang maliit na bahay ay pareho pa rin ang lumang bubong. Ang sulok ng hardin na may namumungang puno ng starfruit. Nagulat ang ina nang makita si Coleman. Pagkatapos, ngumiti siya ng maliwanag. Naku,
Ang Amerikanong doktor ulit. Tumango siya. Yumuko. Opo. Bumalik ako para magpasalamat sa inyo. Dahil sa inyong anak, muli kong natagpuan ang pananampalataya sa tao. Ngumiti lang ang ina, nag-alok ng tsaa. Payapa niyang sinabi, nagpapagaling kayo, kami ay mga ina, namatay ang aking anak. Pero kung may isang taong nabuhay dahil sa kanya, payapa ang aking puso. Natigilan si Coleman. Tiningnan niya ang maliit na altar, kung saan may larawan ng batang lalaki mabait at simple ang tingin. Yumuko siya, mahinang nagsalita sa Tagalog na natutunan niya. Salamat, maraming salamat. Kinagabihan, bumalik siya sa Maynila. Umupo sila ni Maan sa isang maliit na cafe sa tabi ng Manila Bay. Ang mga ilaw ng kalye ay sumasalamin sa tubig. Ang hangin ay mahinang umiihip. Sinabi ni Coleman, Maan, akala ko naintindihan ko na ang medisina, pero pagkatapos kong makilala kayo, naintindihan ko na ang medisina ay nagsisimula talaga sa awa. Gusto kong magsulat ng isang bagong research paper, hindi lang tungkol sa transplant technique, kundi tungkol sa pilosopiya ng Pilipino. Ang pagbibigay ay mananatili. Ngumiti si Maan. Kung gagawin ninyo iyon, siguradong maraming tao ang matututo ng kabutihan. Tumingin si Coleman sa malayo, dahan-dahan ang kanyang boses. Matanda na ako, pero gusto kong bumalik sa Pilipinas ng mas marami pang beses. Gusto kong dalhin ang aking mga estudyante rito upang makita nila na ang awa ay minsan ay nagliligtas ng mas maraming buhay kaysa sa makina. Tumahimik sila sandali. Ang hangin ay mahinang umiihip, ang alon sa lawa ay gumugulo. Mahinang idinagdag ni Coleman, mabigat ang boses. Sa edad na ito, akala ko naintindihan ko na ang lahat tungkol sa buhay. Ngunit ang Pilipinas ay nagpapaunawa sa akin na ang tao ay maaari pa ring matuto tungkol sa pag-ibig sa anumang edad. Kinabukasan, umalis siya sa Pilipinas ulit. Sa flight pabalik sa Amerika, binuksan niya ang kanyang notebook, isinulat ang mga huling linya. 1 taon, pagkatapos ng operasyon, bumalik ako sa Maynila at napagtanto ko na hindi lang isang buhay ang iniligtas, kundi ang isang bahagi ng sangkatauhan ang pinagaling. Nakita ko ang rekonsilasyon sa pagitan ng dalawang bansa, hindi sa pamamagitan ng politika, kundi sa pamamagitan ng awa. Tinuruan ako ng mga Amerikano tungkol sa agham, tinuruan ako ng mga Pilipino tungkol sa puso. At ngayon, alam ko na ang pinakamahalagang bagay na maibibigay ng isang doktor ay ang pinakamabuting bahagi ng sarili niya. Nang lumapag ang eroplano sa Boston, sumisikat na ang araw. Ang liwanag ay dumaan sa bintana, sumasalamin sa lumang notebook. Ngumiti siya, ang payapang ngiti ng isang taong nakahanap ng sagot na hinanap niya sa buong buhay niya. Sa malayo, sa kabilang bahagi ng mundo, sa ospital sa Maynila, nagpadala si Lily ng isang maikling email sa kanya, Professor. Ngayon ay eksaktong 1 taon mula noong nagkaroon ako ng liver transplant. Malakas pa rin ako, nagtutugtog pa rin ng piano. At sa tuwing inilalagay ko ang kamay ko sa dibdib ko, naaalala ko ang Pilipinas. Nang matapos basahin ni Coleman, mahina lang siyang sumagot, ang Pilipinas ang puso mo, at ito rin ang lugar kung saan natuto akong maging isang tao ulit.